ating balikan ang kaso ni Yu Yang-chul, na naging isa sa pinakakilalang serial killer sa South Korea mula 2003 hanggang 2004. Gamit ang homemade hammer bilang sandata, gumawa siya ng takot sa lungsod at sa buong bansa. Nahuli siya matapos ang matinding manhunt operation, at inamin ang pagpatay ng mahigit sa 20 na tao, karamihan ay mga prostituted at matatanda. Ang kanyang ginawang krimen sa kanyang kabataan ang nagtulak sa kanya patungo sa landas ng karahasan. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, Yu Yang-chul ay isinilang sa kahirapan noong 1970 sa Gochang at dumaan sa masalimuot na buhay sa kanyang kabataan dahil sa kanyang pamilya na nasa mas mababang antas sa lipunan. Pinagtatawanan siya ng mga kasamahan sa paaralan. Dahil ang ilan sa kanyang mga biktima ay mayayaman, pinaniniwalaang ang kanyang karanasan bilang dukha mula pa sa kanyang kabataan, ang magiging sanhi ng kanyang galit sa mga mas mayaman sa kanya. Iniwan rin sila ng kanilang ina sa kanilang lola ng maaga sa buhay, at hindi na bumalik kailanman. Sa pag-aasikaso ng kanilang ama sa kanila kasama, ang kanilang bagong stepmother, hindi rin sila nabiyayaan ng magandang tahanan. Sa kabila nito, sa pagkamatay ng kanyang ama sa isang aksidente noong 1985, naging inspirasyon para kay Chul na baguhin ang kanyang buhay. Sa hangaring makatakas sa kahirapan, nagpasya siya na magsumikap at magtagumpay sa buhay. Subalit matapos ma-reject sa eskwelahang nasining, napilitan siyang kumuha sa isang technical school na tumanggap sa kanya. Sa halip na pag-aralan ng mabuti, nadiskubre niya ang mabilisang paraan ng pagkakakitaan sa pamamagitan ng krimen. Ngunit mukhang hindi bihasa si Chul sa krimen, sapagkat sa kanyang edad na 18 years old, nahuli siyang nagnakaw mula sa isang kapitbahay na mayaman, nahatulan siya ng pagkakulong sa isang juvenile detention center, at dahil dito, hindi na siya nakapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Sa halip, lumala pa ang kanyang mga krimen. Nahuli ulit siya, noong 1991, matapos magnakaw mula sa may-ari ng kanyang tinitirhan. Sa kabila ng kanyang masama na record, nagpakasal siya sa kanyang kasintahan at nagkaroon ng anak. Ngunit sa halip na mag-enjoy sa bagong pamilya, bumalik siya sa kanyang dating gawain ng pagnanakaw. Nahuli siya ulit sa pagnanakaw ng sasakyan at nagtamo ng karagdagang pagkakakulong. Matapos ang kanyang paglaya, natuklasan niyang may epilepsy siya. Hindi ito naging hadlang sa kanya, bagkus ginamit niya ito sa kanyang pakinabang. Si Chul ay hindi bago sa paglabag sa batas para sa kanyang sariling interes. Subalit sa kabila ng lahat, ang kanyang record ay puno ng pagnanakaw o katulad na krimen na hindi talaga nakakasakit. Sa kabila ng kanyang mga pagkakasala, patuloy na ginagawa mula sa simpleng pagnanakaw hanggang sa mga gawain nang siya ay arestuhin sa pagbebenta ng illegal na pornography at ipabilanggo ng 2 taon lamang na agarang magbalik sa krimen pagkatapos ng kanyang paglaya at magtamo ng 3 taong karagdagang pagkabilanggo. Sa gitna ng lahat ng ito, ang kanyang asawa ay nanatiling sumusuporta sa kanya habang pinapalaki ang kanilang anak, bagamat patuloy siyang nagnanakaw at nahuhuli ng pulisya ng paulit-ulit. Subalit sa kabila ng lahat, nagkaroon siya ng sapat na kasinungalingan, nang noong taong 2000 ay napatunayang nagkasala siya sa isang 15 years old na babae at ipinabilanggo muli ng 3.5 taon, na nagtulak sa kanyang asawa na wakasan ang kanilang kasal at maghain ng diborsyo. Pagkalaya niya, noong 2003, nagsimula siya ng isang bagong landas ng kasamaan na magdudulot ng takot sa buong bansa at mag-iiwan sa isang lungsod na nahahawakan ng takot. Sa loob ng bilangguan, nagsimula siyang maghayag ng pagidolo sa isang kriminal na kilala bilang Jong Du-yang, na pumatay ng 9 na tao mula 1999 hanggang 2000. Bawat biktima niya ay mayaman, isang bagay na tila nauugnay mo sa kanyang galit sa mga may pera na itinuturing niyang pinagmulan ng kanyang mga problema. Ngunit nagkaroon din siya ng puot sa mga kababaihan pagkatapos ng kanyang diborsyo, na nag-iwan sa kanyang isipan ng mga madilim at mapanganib na mga saloobin na may inspirasyon sa kanyang idolo. Sinabi na ang mga kababaihan ay hindi dapat mabuhay, at dapat malaman ng mayayaman kung ano ang kanilang ginawa. Marahil isang malupit na babala sa mga kahindik-hindik na pangyayari na darating pa. Pagbalik niya sa tahanan ng kanyang ina, pinahintulutan siyang makipag-ugnayan sa kanyang anak, ngunit ang mga pagdalaw na ito ay magiging may mas masamang gawain. Binabahlak niya na maghiganti sa kanyang asawa sa pinakamasamang paraan, napapatay sa kanya at pagkatapos sa kanyang anak. Subalit sa kasamaang palad,
Hindi niya nagawa ang gawaing ito dahil sa isang uri ng moral na paninindigan. Subalit sa kanyang susunod na target, walang pag-aatubiling sumunod siya. Sa kabuuan, nagkaroon siya ng lahat ng kailangan upang isagawa ang kanyang balak na paghihiganti. Upang subukan ang kanyang bago at natuklasang sandata, nagsimula siyang magdala ng mga asong baliw sa mga liblib na gubat, at pagkatapos ay saka sila sinaktan ng walang habas at walang konsensyang atake. Katulad ng maraming serial killer, nagsimula siya sa mga hayop bago magpatuloy sa mga biktima ng tao. Siya ay isang halimbawa ng ganitong kalunos-lunos na gawain, at sa sandaling ito, matutuklasan niya ang kanyang sarili upang magpatuloy sa mas malalang krimen. Noong September 24, 2003, si Chol na malaya na sa loob ng 2 linggo lamang bago isagawa ang kanyang plano. Pinuntahan niya ang mayamang rehiyon ng Sinsadong at hindi nagtagal nakita niya ang unang biktima. Si Lolo Yoksu ay isang retiradong propesor sa kanyang 70s na kasama ang kanyang asawang si Lola Yon Ok. Bigla na lamang siyang pumasok sa kanilang tahanan bandang 10:00 ng umaga at walang habas na sinaksak si Ginoong Lee sa leeg bago bumahling sa kanyang asawa. Si Lola ay pinukpok sa martilyo hanggang sa bumalik siya kay Ginoong Lee upang tapusin ito. Kakaibang bagay na kahit pagkatapos ng lahat ng iyon, nilinis niya ang kanilang bahay bago umalis. Kailangan pa niyang bumalik sa loob ng bahay dahil iniwan niya ang kanyang kutsilyo. Naisip niyang kung magmumukhang isang pagnanakaw na kunwari na bigo, maaaring mag-distract ito sa mga investigador, ngunit sa isa pang pagkakamali, winasak niya ang bahay ngunit walang talagang ninakaw. Nagtampok ito ng malaking pulang bandila para sa pulisya. Natuklasan din ng mga pulis ang mga bakas ng sapatos sa lugar na tiyak na makikilala na sa mga pagsusuri ng forensic expert sa darating na linggo. Noong Oktubre 9, 2003, nakatira siya sa Gujidong, ginawa niya ang parehong pamamaraan. Pumasok siya sa bahay ng mayamang pamilya bandang katanghalian pagkatapos ng pagtugis kay Lola Mokang, ipinakita niya sa kanya ang isang kahindik-hindik na aksyon bago siya maistorbo ng asawa ng may-ari ng bahay. Pinilit niyang pumunta sa sahla at hinihiling sa kanya na iyuko ang kanyang ulo. Pagkatapos niyang sabihin na ang kanyang anak at asawa ay nasa bahay, ipinadama niya ang kanyang galit at isang karagdagang biktima. Nang masundan niya ang kanyang anak, na ginawang 3 ang biktima sa loob lamang ng ilang minuto, maaaring 4 ito ngunit hindi pala nandoon ang asawa. Hindi malinaw kung nagsisinungaling ang asawa ng may-ari ng bahay na nandoon siya upang takutin ang magnanakaw o kung akala niya talaga na nandoon siya. Gayunpaman, mayroon nang iniisip ang media sa pagpatay ng mga biktima at nagsimulang magtanong tungkol sa posibilidad na ang mga kaso ay konektado sa parehong mga bakas ng sapatos at ang mga pagkakahalintulad ng mga pagpatay. Kung paano maiiwasan ang pagkatakot ng publiko, itinanggi ito ng pulisya. Nang mapagtanto na may kaugnayan ang mga pagpatay, ilang linggo na lang sana bago magbalik ang kanyang madilim na pagnanasa. At noong ika-18 ng Nobyembre 2003, muling lumabas si Chul sa mga lansangan ng isang mayamang lugar sa lalawigan ng Dong, sa pagnanakaw sa isang bahay. Lumapit siya sa kasambahay at naglabas ng kanyang patalim. Siya ay napilitang ipakita sa kanya ang kwarto ng may-ari ng bahay na si Kim Jong-suk na 87 years old, ngunit kasama ni Kim ay nakaharap niya ang isang problema na hindi niya na-encounter dati. Ang anak na lalaki ng may-ari ay nasa kwarto rin at siya ay isang sanggol pa lamang. Habang siya ay lumapit sa may-ari ng bahay na may hawak na martilyo, kinuha ng kasambahay ang isang taong gulang na sanggol at sinubukang tumakas papunta sa pinto. Tiyak na inakala niya ang masama ngunit sa halip na saktan ang sanggol, kinuha niya ito at binalot ng kumot. Sa halip na saktan ang sanggol, dinala niya ito sa isa pang kwarto at iniwan sa loob na binalot ng kumot upang hindi marinig ng mga kapitbahay ang kanyang mga iyak. Ngunit sa pagbabalik niya sa kwarto, ibinuhos niya ang kanyang galit sa kasambahay na sa kasamaang palad ay hindi nakaligtas sa atake. Nagkamali siya at kailangang takpan ng ebidensya habang nilalabag ang bahay sa kanyang karaniwang pagtatangkang gawing mukhang isang nabasag na pagnanakaw. Siya ay napansin na iniwan ang kanyang DNA para sa mga pulis na hanapin, at kung inakala na mayroon itong kahit nakatiting na konsensya sa hindi paggamit ng martilyo sa anak na lalaki ng may-ari ng bahay, ang susunod na gagawin niya ay ikakasuka mo sa kabuuan. Upang itago ang ebidensya ng kanyang dugo, sinunog niya ang bahay at pinanood mula sa malayo habang sumasabog ang apoy. Sa pamamagitan ng isang himala,
Natagpuan ng sanggol na buhay ng isang kamag-anak bagamat sinira ng sunog ang mga bangkay at ang master bedroom, iniwan nito ang karamihan ng bahay na walang sira. Nang suriin ng pulis ang mga kamera ng seguridad ng tahanan, sa wakas ay nakita nila ang pinakabagong serial killer sa South Korea na nakasuot ng isang sweater na natagpuan sa loob ng bahay upang takpan ang dugo sa kanyang sariling kasuotan. Siya ay makikita lamang mula sa likod, ngunit binigyan nito ang mga investigador ng isang bagay na pagbatayan pati na rin ang isa pang set ng mga bakas ng sapatos na nag-uugnay sa iba pang mga eksena ng krimen. Pagkatapos, itinigil niya ang pagtatarget sa mga mayayaman at matatanda sa lungsod. Sino ang nakakaalam? Marahil ay mas maaga siyang nahuli ng pulis kung ipinagpatuloy niya ang kanyang pamilyar na pattern. Ngunit sa ngayon, may ibang ideya siya sa isipan. Kailangan niya ng pagbabago ng tanawin na magdadala sa kanyang susunod na tiyak na biktima. Sa pag-akma ng uniforme ng isang pulis, nagsimula siyang mang-export ng pera mula sa mga escorts na nagtatrabaho sa Red Light District. Nakakagulat na magaling siya sa bagong iligal na propesyon, at sa huli, nakakalikom siya ng sapat na pera upang makalipat sa isang apartment kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang walang kahihiyang pamumuhay. Katulad ng mayayaman na naging sanhi ng kanyang galit, sa madaling sabi, makikita niya ang bagong galit sa kababaihan pagkatapos na magsimula siyang makipag-date ng isang escort na siyang kanyang niyaya na magpakasal ngunit sa sandaling natuklasan niya na siya ay mayroon ng asawa at may madilim na nakaraan. Iniwan si Chul at hindi na sila nag-usap muli. Ang pagtanggi ay tila naging tipping point. Noong March 16, 2004, pagkatapos ng maikling pahinga sa kanyang pagpatay, bumalik siya sa mga kalsada na may iisang layunin lamang. Nagkunwari siyang pulis at nag-utos ng isang escort at nagkunwaring hinuli niya ito. Dinala niya ito sa kanyang apartment at doon na nagtapos ang buhay ng babae sa isang masakit na paraan. Hinati niya ang katawan ng babae at ibinaon ito sa likod ng Sogon University. Sa sumunod na biktima, isang street vendor na nagngangalang Anje Sun, pinusasan niya ito at sinaksak sa ulo at leeg. Nang mag-retaliate si Anje, sinugatan niya ito at pinatay gamit ang hammer. Matapos ang maraming patayan, napansin ng may-ari ng isang massage parlor ang kakaibang pagkawala ng mga escort. Nagplano ang pulis na hulihin ang salarin at matapos ang ilang pagtawag, kailangan mahuli nila ang suspect. Sa pinagkasunduan na meeting point at sa oras na tila may hinala na sila sa kanilang suspect, tinawagan ng babae at kinansela ang appointment. Ang dahilan, ang babae ay masyadong matangkad. Ito ay magkakatugma sa paraan kung paano niya pinatay ang marami sa kanyang mga biktima. Madalas niyang pinapatayo ang kanyang mga biktima, nagpapakita ng pagiging agresibo, tulad ng pagpili niya sa kanilang mga target na inaakala niyang madaling madaig. Ngunit sa huli, matapos makabiktima ng 25 na babae sa panggagahasa at pagpatay, nahuli rin siya ng pulisya. Matapos ang mga pagdinig at pag-amin niya sa mga krimen, si Yu Yang-chul ay hinatulan ng kamatayan. Bagamat hindi pa na ipapatupad ang parusang kamatayan sa South Korea simula noong 1997, ang kanyang pagkakakulong sa bilangguan ay tiyak na magpaparamdam sa kanyang pagkasira ng buhay. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.